Attorney Hontila, ano ba ang status ng Impapay at Tagaud? Yan ba ay ancestral domain o hindi? Bali, yung na-mention niyo po na lang lugar ay tako po siya sa county application ng Tacbanwa Central ng Barangay Irawan po. Pero alam nyo rin po ba na meron na silang CADC? Yes po. Yes. So existing yung CADC. Existing yung CADC, then nung nag-apply sila, lumawak po yung kanilang claim. Okay. Ngayon, sinasabi ng City Enro na hindi naman daw sakop ng kanilang kapangyarihan sa kanilang ancestral domain ang Impapay, kundi ang Tagaud lamang na area. Ano po masasabi ninyo? Siguro po, based po yung sa narinig ko kanina, kung titingnan po yung sa CADC, although hindi po pa namin na-plot yung sinasabi niya, it could possibly po na outside, pero sa total claim po nila sa CADC application, pasok po. Pasok. Lumampas pa po dito sa Impapay po, lumampas. Okay. Attorney, bilang isa ring abogado at tagapagtaguyod ng batas na nagbibigay ng proteksyon at pagrespeto sa karapatan ng mga katutubo. Ang lugar po na yan, dinideklara ninyo na ancestral domain ng mga katutubo. Maaari po ba ang isang lokal na pamahalaan mag-issue ng demolition order sa kahit sino pang nakatira dyan, either D1 or mga katutubo, without conducting a free, prior, informed consent? Based po sa mga proseso po namin, dapat po hindi kasi kailangan po karoon po ng FPIC para sa kanila para ma-ensure po natin na kung in case po mayroong displacement, magkakaroon po ng relocation which is suitable sa previous po nila. In fact, magkaroon din po sana din po ng housing at yun po. So, kailangan talaga na merong free, prior, informed consent. Mas mauna po dapat yon Yes, bago ang issuance of demolition order. yes po. So, Okay. Ngayon, yung sa lugar na yan ng Impapay, ano po masasabi ng NCIP? Ano ang advice niyo sa City Government? sa amin po, nung time na nagkaroon po ng impending demolition po sa area, we wrote a letter to Honorable Byron para po sana matol yung pag-demolish at kailangan po muna magkaroon ng dialogue pagdating po doon. And thankfully naman po, pinakinggan naman po yung request po natin at nagkaroon po ng initial na dialogue with the City Enro, DNR, the Water District po nung nakaraan po. Okay. So, ano ba ang proseso ng FPIC? Para maintindihan lang nila. Kasi akala nila kasi pag dialogue, okay na yun. Ang dialogue po is not an FPIC. So, under Administrative Order Number 3, Series of 2012, ito po yung ating existing guidelines pagdating po sa FPIC. So, dito po, iba-iba po yung atake po sa pagkuha po ng FPIC. So, we have large scale kung under Section 19. We have a small scale for under Section 24, which is non-extractive small-scale activities. We have validation for government government projects, basic services. We have also IKSP, Indigenous Knowledge Systems and Practices, under AO1 series of 2012. So yun po ang iba-iba pong FPIC process po na ginagawa po. Dapat po, siyempre, sa NCIP, at ito po ay nagsisimula whether it is direct application or endorsement from the regulating agency po. Okay. Ngayon, sa proseso ng FPIC, sino ang mangunguna? Who will spearhead the process of FPIC? Siyempre po, yung NCIP sa pamamagitan po ng pag-issue ng work order or memorandum order from the regional office. So, kino-constitute po yung FPIC team. At itong team po na ito ang siyang mangunguna po sa pagproseso at pag-facilitate po ng FPIC. Okay. Halimbawa, attorney, nakasundo ang city government at ang mga katutubo. Okay, payag kami
na palisin kami dyan, basta meron lang kaming relocation. Tapos na ba doon ang proseso ng FPIC o meron pang certification precondition na i-issue ang NCIP? So, bali yung document po, yung ultimate document po na kailangan ilabas po ay yung CP, Certification Precondition, or the CNO, Oh. Certificate of Non-Overlap, para naman po doon sa title properties or hindi po nag-overlap. So doon po, nagsisimula po talaga pag sa issuance ng CP. However po, in some instances po, ano ba, nagkaroon na po ng Memorandum of Agreement, Oo. kasunduan, nagkaroon na po. The project can start as long as kagustuhan po talaga ng katutubong pamayanan na mapadali na po yung pag-relocate or... Kung nakapirma na ang mga tribal leaders sa kasunduan. Yes po, yung sa kasunduan po, ito po yung mga leaders na duly authorized din po ng Oo. community. At kinikilala ng NCIP. Yes po, based po doon sa list of validated leaders po namin. Okay, kahit ang isang lugar ay hindi naman ancestral domain, kailangan pa rin dumaan sa agency ninyo para makapag-issue kayo ng Certificate of Non-Overlap. Tama po? Yes po, sir. Kasi po kailangan po natin ng field-based investigation to ensure po natin na even hindi po siya ancestral domain, malay po natin may mga nakatira po doon na mga katutubo o kaya po ay may makaka-apekto po sa mga katutubo. Okay. Ngayon, dahil sa isang hakbang, isang example lang yung nangyari kay Mayor Astami. Hinayaan nila na mag-proceed ang isang project na walang CP mula sa NCIP at wala ring Certificate of Non-Overlap, kaya siya nakasuhan sa Sandigan Bayan. Tama po ba ako sa aking impormasyon? Yes, Your Honor. Okay. So yun po, Mr. Presiding Officer, kung gaano kahalaga na maintindihan natin itong batas ng mga katutubo. Meron na pong example, isang lokal na pamahalaan na akala nila sila ang hari sa lugar. Kahit na hindi po ito lugar o hindi po kinikilala na ancestral domain, kailangan pa rin ng Certificate of Non-Overlap mula sa National Commission on Indigenous People. Lalo na ito kinilala na ancestral domain. Doon pumasok talaga ang mga probisyon ng IPRALO na hindi po pwedeng basta-basta na lang paalisin ang mga katutubo nang walang free, prior, informed consent. So sana po maintindihan ng CTN Royan na yung pong dialogue na ginawa ninyo at ginagawa ninyo ngayon ay hindi po yan ang proseso ng FPIC. Iba po ang proseso ng FPIC because you need to apply to make a formal application to the National Commission on Indigenous People, NCIP, which is now is under Office of the President para may proseso ang free, prior, informed consent. Ngayon, attorney, so sa inyong pananaw, hindi po dapat talaga mag-issue muna at i-implement ang demolition order hanggat walang FPIC, attorney. Speaking po, dapat po, kailangan po ng FPIC.